Nagpapatuloy ngayong Biyernes ang pagprotesta ng ilang grupo dito sa harapan ng Diskaya Compound dito sa St. Gerard Company dito sa Pasig City. Sugpuin, panagutin, kadiri, kurakot at magnanakaw. Ilan lamang ito sa mga isinisigaw ng Akbayan Party List kasama ng ilang hanay ng mga estudyante na nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito na ang ikalawang araw na nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang civic groups sa harapan ng bahay ng mga Diskaya. Ito anila ay bilang bahagi ng kanilang panawagang mapanagot ang mga Diskaya sa pagkadawit ng kanilang construction company sa umano'y katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng puro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napola scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Bago pa ito ay sumugod na nitong Huwebes ang ilang mga militante at biktima umano ng pagbaha kung saan kinalampag, pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga katagang nakaw, kurap at magnanakaw ang pinto at pader ng gusali ng construction company. Sa kabila nito ay nakadeploy ang nasa 100 kapulisan ng Pasig upang antabayanan ang seguridad, kaayusan at kapayapaan ng mga residente sakaling magkaroon ng kaguluhan. Our deployment is designed to protect everyone and each one of us. Kasi in any eventualities, ayaw namin na masaktan ang ating mga kababayan, masaktan kung kahit sino man. So we have to deploy to protect everyone. Tugon naman ang kampo ng Diskaya sa mga pagkilos na ito ay pananagutin ang mga rallyista. Samantala, nakatakda namang ganapin sa darating na Lunes ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa flood control project. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.